post lang natin mga ka-idol, no, mga ka-Duterte, sulit. Isang pagbati sa inyong lahat, napakainit dito sa Senado. Inday Sara Duterte, day 2 sa impeachment case laban sa kanya, mga idol. Pumunta ngayon si Inday Sara Duterte sa Senado. Napakaiksi at napakaklaro lang ang kanyang sinabi dyan. Yan ay entrance pa lang yan, mga ka-Duterte. Talaga namang kita nyo. Yung impact ni Inday, mga idol, talagang ibang klase talaga pag Duterte. Hindi sa meron siyang mga aligasyon itong mga laban sa kanya. Iba ang dating ng Duterte, mga idol. Talagang ibang-iba sa lahat. Makikita na natin to. Yung paghanga at ramdam natin yung tunay na leader. Di ba? Kahit sabihin nating itong may kaso sa dyan sa impeachment case. Alam nyo ba ang sinabi niya ngayong araw na to? Ay napakadali lang. Pero napakalalim. Ang ibig sabihin, hindi daw siya yuyuko at hindi siya magpapatalo at mananatili siyang matatag. Yun lang ang pinaka-point niya doon, mga ka-Duterte solid. Diba? O, ito. Kasi ngayon, alam naman natin na si Inday pumunta sa Senado, ay talagang kitang-kita nyo naman kahit itong mga media gustong-gustong ano, 'di ba? Kasi ang mga Duterte, mga idol, iba ang impact ng taong bayan. Lalong-lalo na ang usaping ito si Inday at saka si Tatay Digong. Ako mga idol, napakaano. Iba ang malasakit ng mga Duterte sa taong bayan. Kasi may napatunayan na sila. Kahit sabihin natin na si Inday dyan, ay meron siyang itong pagdinig dyan sa loob ng Senado. Pero andyan lang siya, pumunta siya dyan, pero hindi siya pumasok dun sa pinaka-hearing. Nagpunta lang siya dyan, nagpa-press con siya, at meron siyang sinabi, ay napakaiksi. Ngayon, pakinggan nating mabuti, at pakinggan nyo ng medyo malalim yung sinabi niya, pero napaka-mahalaga para sa ating lahat, okay? Pakinggan natin at panoorin natin, mga ka-Duterte solid. Mga ka-Duterte solid, ito ay kuha ng SMNI. Tandaan nyo lagi, mga idol, ha? SMNI lang, wala nang iba. Dito kayo manood at makinig, mga idol. Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula kay Inday Sara, mga ka-Duterte, isang pagbati sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Labi na din na sa taga Davao, maayong adlaw sa inyo, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi sa atong mga amigo, amiga. Kani atong balita karon kay si BP Inday, kay na naman diya sa Senado, in this bloodbath and blood-juning, I will be blooded but unbound. Oh, napakalalim ang sinabi niya, mga ka-Duterte solid. Pakinggan natin itong sinabi ni Inday, kay malakas ang tama ni Inday ngayon, mga idol. Pumunta lang dyan sa Senado pero hindi siya pumasok. Ang ibig kong sabihin, nagpa-press con lang si Inday. Napaka-cool lang si Inday. Relax na relax lang. Halaan mo sila dyan, mga abogado ni Inday dyan ang mag-hearing. Di ba? Ganun lang. Gusto pala nilang makita si Inday pumasok sa Senado. Ayan, pumasok siya sa Senado. Yan ang gusto nila eh. Kasi excited itong mga taga-prosecutor na dumalo si Inday Sara. Kasi may sapat daw silang batayan. Itong mga ebidensya nila, mga witnesses. Ay, nako po, mga ka-Duterte. Ito, pakinggan nating mabuti yung sinabi ni Inday Sara, mga idol. Napakasimple lang pero napakalalim. Okay? Tara! Pasok, Inday Sara! Will be blooded but unbowed. Just two sentences, one sentence, and then no questions. No questions, Yeah, ha? I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Ma'am, over. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Ma'am, kamusta kayo, ma'am? Ma'am, kamusta kayo, ma'am?
Grabe mga idol, no? Napakaiksi lang tong sinabi ni Inday pero I will napakalalim. Isipin nyo mabuti mga ka-Duterte solid ah. Itong mga nangyari kay Inday Sara, isipin natin mabuti. Kasi sa daming-daming mga, sabihin natin pambabatikos, pamumulitika, paninira, ano pa bang natanggap niya? Tinanggap niya lahat, di ba? Itong sinasabi ni Inday na bloodbath, mga ka-Duterte, ito yung mga matinding labanan. Di ba? Bloodbath, matinding labanan itong mga pang-aano niya sa kanya. Di ba? Simula nung nakarang taon, itong mga impeachment laban sa kanya, itong mga confidential fund na sinasabi tungkol sa kanya kahit na-audit na, di ba? Ngayon, gustong-gusto na ni Inday na linisin ang kanyang pangalan, mga ganun ba? Itong mga labanan pating, kasi hindi lang naman ang kalaban Duterte dyan ay itong mga dilawan. Mga oligarko din, mga idol. Hindi lang itong mga pula. Pati dilaw, puti. Naging yellow. Dating yellow, naging pink, naging puti. Oh, ganun. Oh, in this bloodbath daw ha, ang sabi niya. And bloodshuning. Itong bloodshuning na sinasabi niya mga ka-Duterte, ito yung mga paulit-ulit na mga mabibigat na pambabatikos laban sa kanya. Yun ang sinasabing ibig sabihin na bloodshuning. Ito namang bloodbath na sinasabi, ito yung mga matinding labanan. Bloodshuning means is ito mga paulit-ulit na pambabatikos laban sa kanya. 'Di ba? Oh, plus I will be blooded. Oh, parang sinasabi ni Inday diyan ay itong di baling masugatan ako. Masaktan man ako, mga ganun, mga sa inyong paninira, pambabatikos, pamumulitika, tanggapin ko lahat ngayon. Parang ganun, kahit masakit. 'Di ba? Kasi pangalan Duterte, ang linis-linis ang pangalan ni Inday Sara, mga idol. Tapos, ang sabi niya, but unbound. Ang ibig sabihin, itong mga matitinding aligasyon na binabato nyo sa akin, mga paninira, kahit ano-ano na lang, di ba? Pambabatikos, kahit ano-ano, kahit anong makita nyo sa akin, siraan nyo man ako, gawan nyo man ako ng istorya, masiraan lang yung pangalan ko, pangalan Duterte, parang gano'n ang ibig niya sabihin. Pero ang pinaka-main point doon, ang sinabi unbound, hindi ako susuko at hindi ako magpapatalo sa inyo or yuyuko. Yun, at mananatili akong matatag. 'Di ba? Kumbaga hindi siya lalaban siya, mga ka-Duterte. Napakaiksi lang ang sinabi niya. Itong sentence na ano niya, pero napakalalim. Hindi talaga siya, kumbaga, lalaban siya ng patas, kumbaga. Di ba isipin nyo ng mga idol? Sa umpisa pa lang, si Inday talaga, nananahimik lang yan. Alam natin lahat yan. Vice President, ano bang trabaho ng Vice President? Kadalasan, DepEd lang yan. Mga housing, ganun. Kadalasan talaga, DepEd talaga yan. Department of Education, doon talaga ang bagsak ng ano. Mali, kunti lang ang trabaho ng ng Office of the Vice President. Pero sa case ni Inday kasi, ayaw niya yung wala siyang magawa, di ba? Kaya nga meron siyang mga satellite offices na tinatawag. Kung tutuusin, napakaganda ang kanyang programa. Kung pag may mga sakuna, trahedya, talagang number 1 ang OBP. Nandun na kaagad. Alerto, action agad. Nakita na natin yan. Kahit maraming pambabatikos sa kanya, itong mga aligasyon sa kanya, tinatanggap niya. Di baling masugatan ako, masaktan man ako, okay lang yun. Pero lalaban daw siya, mga ka-Duterte. Lalaban siya ng patas at hindi siya yuyuko at hindi siya magpapatalo. At mananatili siyang matatag. Yun ang meaning ng sinabi niya ngayon. In this bloodbath, and I bloodshuning, and I will be blooded but unbound. Yun ang panawa, kung baga, yun ang mensahe nila. Mensahe ni Inday Sara.
dito sa mga nag-akusa sa kanya. Di ba? O, naalala niyo yung sinabi niya sa Sarangani na sige lang, dawaton ako tanan kumbaga kaning akong mga kasakit. Kumbaga yung mga sinasabi nilang masasakit na salita, mga aligasyon ba, kumbaga dawaton niya tanan karon. Pero pag hulat mo puhon, parang ganun ba sa Bisaya, sige lang, parang ganun, makabalus ko. Wah! Kayo manda kayo. Ay, naku po. Yun ang katakot-takot nila ngayon. Pag umupo ang Duterte diyan, mga ka-Duterte. Alam na natin kung anong klase, kung anong klaseng liderato ang Duterte. Talaga naman. Mamamayagpag tayong lahat at tayong mga Pilipino ang magbibenepisyo. Isipin mo, number 1, krimen, nakatutok ang Duterte diyan. Pangalawa, corruption. Number 1, itong war on drugs. Yang tatlo na yan, pangatlo, ang pang-apat, alam niyo pang-apat kung ano? Build infrastructure. Kaya maganda ang sistema ng Duterte. Kaya maraming pumapasok na mga investor sa atin. Kita nyo ngayon sa Davao. Bakit sa Davao halos lahat itong mga diplomat na tao? Na ibig kong sabihin, yung mga taga-ibang bansa na mga ambasador, itong mga investor, bakit sa Davao sila pumupunta? Isa lang ibig sabihin dun. Doon sila gusto mamumuhunan sa Davao. Kasi nakita nila na ang leader sa Davao ay tunay. Kumbaga mamuhunan man yung taga-ibang bansa, ang nabibinipisyo talaga itong taong bayan. Hindi lang yung pangsariling interes. Para sa bayan ang layunin. Hindi yung pangsariling interes lang. Yun ang nakita ng taga Mindanao, Visayas. Ewan ko lang sa Luzon. Kaya itong sinabi ni Inday ngayon, mga ka-Duterte, kasi gusto nilang makita si Inday pumunta ng Senado, ayun, nandyan si Inday, hinamon sila ngayon. Hindi nga lang pumasok dun sa mismong plenary trial. Di ba? Ngayon, mga ka-Duterte, kasi total, nandyan si Inday Sara, at napag-usapan nitong mga impeachment na nangyayari ngayon. Kung naalala niyo itong nangyari kay Inday Sara, itong I think last 2023 ba yun? Last year tagal na. Kung naalala niyo yung nagla-live si Inday, na galit siya. I think yun yung panahon na parang binulgar na niya lahat ba. Siguro nakutuban si Inday na parang ilalaglag siya, pakiramdam niya. Kasi talagang siguro nalaman ni Inday itong mga pinaggagawa ng mga tagaloob. Kasi alam naman natin ang Duterte ay talagang trabaho lang yan. Siyempre, kumbaga, itong panahon na to ay hindi Duterte administration, di ba? Panahon ni Marcos ngayon. Sa larong politiko kasi, mga ka-Duterte, kumbaga, sa 10 na tao sa politiko, meron lang isa dyan na ayaw makisama, talagang pagtutulungan ka. Kawawa ka, ganun ang labanan sa politiko. Kaya dyan, yung iba nga dyan, ingat na ingat. Ingat na ingat na kahit, di ba, akala mo, sip-sip. Kasi nung panahon ng mga Duterte, dati, akala mo, nasa kanila lahat, baw na baw sila. Na parang, di ba, proud na pagiging Duterte. Ngayon, nung nag-iba ng administrasyon, ganun yan, mga idol. Kumbaga, panahon ni ano ngayon, dito muna tayo, makikiano muna tayo. Ganun yung ibang klase. Yung marunong sa politiko. Ganun. Kaso ang Duterte kasi hindi. May sariling ano yan sila, pangalan. Hindi nila kailangan makisip-sip at makikialyado. Kahit wala silang kaalyado, mga idol. Mabango ang Duterte. Namamayagpag yan sila. Hindi nila kailangan sumipsip, makiano, para lang maging mabango, manalo, sumikat. Hindi nila kailangan yan. Ang ibig kong sabihin, kaya nga lang, di ba, kaya nga galit na galit si Inday Sara nung panahon na yun nagla-live siya at pinagbabanggit niya si PBBM at saka si Lisa at saka si Martin, kung naalala nyo. Ngayong araw kasi,
naglabas ng witness itong taga-prosecution patungkol doon sa nangyari na yun, yung panahon na yun. Kung naalala nyo na may binanggit si Inday doon na mga, ito, panoorin na lang natin to bago tayo mag-react dyan sa part na yan. Kasi naglabas na ng witness itong taga-house. Ngayon, panoorin natin mga idol, itong ano nila, itong ano nito sa Senado. Tara. To identify the exact statement because I might said a statement that's not part of the actual statement. Presiding officer will allow the witness to refer to his notes to refresh his memory. Go ahead, Mr. Witness. Wait lang mga ka-Duterte, pause lang natin saglit. Ito yung witness ng, hindi ko nakuha kung anong pangalan itong tao na to. Witness to ng taga-house. Ngayon, nakalimutan niya yung script niya. Yung, wag naman sabihin natin kudigo. Script na lang. Kasi ito naman mga ka-Duterte, naging viral to ngayon, itong witness ng taga-kamara. Kasi pinag-usapan dito yung patungkol sa sinabi ni Inday Sara. Patungkol kay PBBM at saka kay Lisa at saka kay Martin, mga ka-Duterte. Ngayon kasi, yung baka magkamali siya sa sasabihin niya, mas maigi daw, tingnan daw na muna itong notes niya. O, 'di ba? O, next time, pag pumunta kayo dyan, lalo na sa ganitong kaso, kabisaduhin nyo muna mga ka-Duterte bago kayo pumunta dyan ha, para hindi kayo magkaroon ng problema. Ay, matatanong talaga sila na dyan, mababatikos na lalo sila dyan. Magmumukha silang peke, mga ganun, di ba? Oh. Eh, kasi naging issue to ngayon, naging usap-usapan to ngayon sa social media, mga ka-Duterte. O, panoorin natin yung buong kwento na ngayon. Tara. The specific statement, quote and quote, yes, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no. Mga idol, wait lang, i-post ko lang kasi ayun, kumbaga binasa na lang niya talaga yung notes niya. Baka magkamali pa siya. At matanong siya ngayon at mali-mali pa lang nakalagay dun sa sulat niya, sa sinabi niya. Mas mabuti na lang siguro binasa niya. Balikan natin to mga idol ha. Itong sinabi niyang binanggit na patungkol kay PBBM, kay Lisa at saka kay Martin. I think nabanggit naman talaga ni Inday yan sa live niya. Pero may dahilan yun si Inday. May dahilan si Inday yun kung bakit niya sinabi yun. Alam natin lahat yun. Kaya nga nagigil si Inday Sara noon. 'Di ba? Dinamay niyo ako sa kaloko. Wag niyo akong anuhin. Nagtatrabaho ako ng maayos, ginulo niyo ako. Ngayon, humanda kayo ngayon, naglabas silang ebidensya, 'di ba? Ito, balikan. Nako, iba ang resback ng defense team niyan pagdating ng baka bukas malaman natin tong sa susunod niyan. O, tuloy muna natin to. Mamaya mag-react tayo sa issue na to. Tuloy muna natin to. No joke, nagbilin na ako ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag kang tumigil hanggat di mo sila mapatay. Hanggat di mo sila mapatay sila. And then he said yes. Ang gulo ah. Ay, tuloy natin. Please proceed, counsel. Thank you. Now, in what particular portion of that video recording that you authenticated of that online media briefing on November 23, 2024, did the Vice President utter those words? If I may, sir, I think we should include the question first. It start at 1 hour. Wait lang ha. Kinakabahan si witness mga ka-Duterte. Pansin nyo? Parang ano siya aligaga. Hindi siya kalmado, hindi siya relax.
Hindi sa ano hindi sa handa sa mga ganitong paglilitis mga ka-Duterte ha. Kung ito ay witness, sabihin natin witness ng kamera, minus na kagad sa kanila 'to mga ganito. Dapat kasi ito, kagaya niyan, nagdala siya ng notebook, binabasa na lang niya, ayaw niya, baka magkamali naman talaga siya, delikado naman talaga 'yun. At hindi tugma-tugma sa sinabi niya tapos may kodigo pa siyang dala. May script siyang binasa. Kung ikaw ay witness, kung alam mo talaga ang lahat ng mga nangyari, mga salaysay, yung mga narinig mo, hindi mo na kailangan yung mga ganito. Sabihin nating matagal na yun, di ba? Pero we'll see kung ano yung reaksyon nito sa mga ganitong kaso. Kasi hindi to ordinaryong kaso lang na paglilitis, ito ay impeachment laban kay Inday Sara. At alam naman natin lahat na itong paglilitis na to, itong impeachment nila, ay isa lang yung talagang layunin nila sa likod nito. Ay gusto nilang tanggalin talaga si Inday Sara. Yun lang naman. Pero, kasi kung ganito ang sistema, yung witness mo, minus na yan para sa akin ha. Minus to para sa akin. Yung ginagawa niya, tapos kitang-kita mo, parang, obviously, parang napipilitan na lang to si kuya. Hindi natin alam, sorry kuya, pero ginagalang ka na naman namin, pero sa private mo na buhay, hindi namin alam. Hindi ko rin siya kilala. Wala akong pangalan nakuha sa kanya eh. Kung sino to, kung taga saan to, anong trabaho niya, di ba? Kasi mahirap magsalita kasi hindi natin tong kilalang taon to eh. Kawawa. Kawawa siya. Sa totoo lang. Hindi talaga siya ready. Sa totoo, mukhang nabigla lang to si kuya dyan. Paano na lang siguro pag uwi niya sa bahay nila, kapitbahay nila, puro Duterte. Naku po, wag naman sana kasi alam naman natin lahat na si Inday ay binoto ng 13 million katao, taong bayan ng mga Pilipino. 'Di ba? Walang ano 'yun ha, walang bayad 'yun, kusang loob 'yun. Inday Sara pa 'yun, Vice President 'yun. Ha? Paano pag tumakbo ng presidente 'yan? Oh, 'di ba? Ay naku po, tuloy na nga natin 'to. Kawawa 'to si Kuya. Kabado. Kabado mga idol. And 15 minutes to 1 hour 17 minutes and 18 seconds, sir. Your Honor, so the witness manifested as an answer to the question in what portion he said, timestamps 1 hour 15 minutes 0 second to 1 hour 17 minutes 18 seconds, and we computed, Your Honor, please, it's a 2-minute 18-second portion of that video. At this juncture, Your Honor, please, bases have been laid. The nation can finally see it. The court will do. We move that's 2-minute and 18-second portion of that video be presented at this juncture, Your Honor, please. The Secretary Alam niyo mga idol, no? Ato ha, opinion, ako lang ha, mag-comment lang ako sa video ni Inday na sinabi na yun ha. Ang tagal na nun. Isipin mo mga ka-Duterte, bakit itong presidente natin, bakit di siya pwedeng diretsuhin na lang kasuhan niya si Inday? Di ba? Kung noon pa yon sinabi ni Inday Sara, bakit ngayon lang kung kailan talaga malapit ng eleksyon, itong 2028, bakit kailangan pa nila idamay yung mga ganyang kung sabihin natin nag-away itong dalawang vice president at saka presidente, kumbaga kanila na lang yun. Anong, 'di ba? Di na ako wala, obviously hindi mo na kailangan mga ganyan katulad nung alam naman natin lahat na si Inday Sara ay may sheriff na nasuntok, 'di ba? Pati yun napag-usapan din yun. O ngayon, nabanggit na nga dito ngayon, may witness na may ebidensya silang nilabas. Itong napag-usapan na dito sa Senado, itong sinabi ni Inday patungkol kay PBBM, kay Lisa at kay Martin. Ano ang dahilan ni Inday Sara? Ang tanong, 'di ba? Abangan natin 'to bukas, mga ka-Duterte.
Itong ano, baka meron tong ano eh, tawag yan, motion ba tawag yan? Yung ano nila, counter ba? Siyempre, kailangan din nilang depensahan ang sarili. Oo, sabihin natin totoo, may sinabi si Inday Sara. Ano ang dahilan? Ang tanong doon. Hindi naman pwede yung panig lang nila ang pakikinggan. O, naglabas sila ng witness, itong mga ganito, yan, katulad ngayon. Di ba? Bukas natin to malalaman talaga kasi alam natin lahat, ang Duterte talaga, hindi yan magpapatalo. Lalong-lalo na si Inday, ginulo niyo yung buhay ko. Di ba? Sinabi ni Inday yan. Nananahimik lang ako. Kung hinayaan niyo lang ako na nagtatrabaho, yun ang pagkasabi ni Inday. Siyempre, takot sila. Duterte yan eh. Alam nila mismo, pagdating ng panahon, ang Duterte, ayan ang magiging balakid sa buhay nila. Oh, ganun lang yun. Ito ay laro ng politiko, mga ka-Duterte. Alam na alam natin lahat yan. Pansin nyo naman yan. Kita nyo naman si Bato. Unahin natin si Tatay Digong. Nandun na nga sa dahig si Tatay Digong, di ba? Oh, dinala nila doon. Anong pagkagawa? May jurisdiction, wala, di ba? Wala silang kapangyarihan itong ICC. Tapos dinala nila doon. Oh, di ang tawag doon, anong tawag? Kidnap. Oh. Oh, ngayon, kahit walang jurisdiction ang ICC, tuloy pa rin sila. Si Bato naman. Oh. Patapos, kasi nakakausahan daw na parang tinulungan ni Robin Padilla na makatakas. Pati si Robin, obstruction of justice. O ngayon naman, si Marcoleta. Lahat yan sila ay mga Duterte. Napakasulit yan. Robin Padilla, Bato de la Rosa, si Bongo. Si Bongo, muntik na rin yan. Itong sabong-sabong. Online sabong, di ba? Nabanggit yung mga kamag-anak ni Bongo doon. Ganon yun. Oh. Ngayon, si Inday Sara naman ang ano nila, impeachment. Kasi wala silang laban kay Duterte. Itong mga noon mga ka-Duterte, itong panahon pa lang ni Digong, na siya pa lang yung Duterte administrasyon pa lang sa dati, walang mga korupsyon na nangyayari sa kanila. Wala. Alam niyo bakit? Meron silang anti-corruption eh. Takot magnakaw ang mga kawatan. Takot talaga. Pero ngayon, di ba? Alam na natin tong issue ngayon na korupsyon. Bakit ayaw nilang imbestigahan? Oh, nabanggit di Saldico kung sino-sino talaga ang pinakaano dyan. Alam natin lahat, nabanggit ang Pangulo. Nabanggit si BBM. Nabanggit si Martin. Diba? Oh, napakahirap ang sitwasyon ng Duterte, mga ka-Duterte. Kasi ang presidente ngayon ay, ano sabi ni Amy Marcos? O isipin mo naman mga ka-Duterte, kapatid nga ni Amy, bakit ayaw kasuhan ni Bongbong yan? Grabe magsalita yun. Lantaran pa sa yun. Public talaga yun. Harap-harapan sa maraming tao at media. Pero kita mo, di ba? Walang kaso. Pero bakit itong mga Duterte, lalong-lalo na si Inday Sara, kaya napag-usapan lang natin itong mga nakaraan mga ka-Duterte. Kasi yung usapin nila ngayon, itong witness na yan na tinutukoy nila kay Martin, kay Lisa at saka kay BBM, ay matagal na yun. Yun yung unang panahon na nag-start talaga si Inday na gigil na pakiramdam niya, inaano nyo ako. Kumbaga, siguro pakiramdam ni Inday, tinatridor niya ako, parang ganun ba? Di ba alam natin lahat yan, kaya budol ang tawag sa kay Inday Sara, nabudol siya. Yun, doon nagsimula yun. Kaya siguro yung eager ni Inday, yung puso niya, hindi na niya makontrol, parang galit na galit siya. Galit na galit talaga si Inday Sara noon. Tinulungan mo na nga lahat eh. Ginawa kang presidente, tapos
Ay naku mga ka-Duterte. Ito yung impeachment ni Inday Sara Day 2 ay napakainit at maraming mga yung pagpunta pa lang ni Inday, iba talaga ang Duterte, no? Pag pumasok. Mararamdaman mo yung impact nila, yung aura ng mga Duterte. Talagang kukuyugin sila ng taong bayan. Ewan ko lang, kita nyo naman kahit saan. Yun ang hindi nila masira-sira, mga ka-Duterte sulid. Yung tiwala at respeto at pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte. Kahit sabihin nilang meron silang impeachment ngayon na gusto nilang tanggalin, yun naman talaga ang layunin nila dyan eh. Kung bakit impeachment. Kung tutuusin, maraming problema ang bayan ngayon. Number 1, kagutuman, kahirapan. Diba? Maraming walang trabaho, pagtaas ng mga bilihin, gasolina, pagkain, bigas. Ang daming problema. Ang daming problema mga ka-Duterte. Halos, naku po, mahirap magsalita pero napakarami. Pero bakit gusto talaga nila unahin itong impeachment? Bakit? Tapos itong mga corruption. Satisfied na ba tayo sa nangyaring corruption itong Blue Ribbon Committee? Di ba? Napakahirap itong mga sitwasyon ng Pilipinas, mga idol. Kung ako, hindi talaga ako papayag na ang Duterte ay lalong-lalo na si Inday Sara na tanggalin nila sa pwesto. Once ma-impeach kasi dyan si Inday Sara, kahit barangay tanod, hindi na pwede si Inday. Papayag ba tayo nun? Ito na yung huling chance natin, mga ka-Duterte. Napakahirap at napakabigat ang magiging mga kontra na mga kontra na liderato ng mga Duterte. Kasi halos lahat diyan mga gusto talaga ang Duterte ibaba nila. Pag once mababa na yan nila ang Duterte, lahat yan sila na dyan. Itong dilaw, pula, puti man o pink, kung sino ka man dyan, lahat sila mag-uunahan na yan paakyat. Basta ang mahalaga ngayon, yan si Inday, maibagsak nila. Yan naman purpose nila dyan ngayon eh. Wala na. Confidential fund, 125. Grabe. Wala na silang maipukul. Naghanap sila ng iba. Dahil yun. Oh. Dahil lang sa sinabi ni Inday Sara. Ay, nako po. Kumbaga si Bongbong at saka si Inday, nag-away lang yan sila. Parang mag-ate ba? Tapos, yung issue na sinabi ni Inday, pinalaki lang nila. Parang ganun. Di ba? Hindi naman to yung mga ano dito eh. Kumbaga, di ba? Bakit sasabihin ni Inday, di ba? Parang ano lang yun, siyempre. Nag-voice out lang yung tao kasi alam niya mismo, pakiramdam mismo ni Inday, sisiraan nyo yung pangalan ko. Ganun ba? Baka sarap mag-PI. Ganon yung pakiramdam that time ni Inday Sara. Sinira yung pangalan ko. Diba? Inalagan-laga. Yung pangalan ni Inday Sara sa Davao, iniingat-ingatan ng mga Duterte yan. Diba? Grabe. Tapos dito, manda sila pag ang Duterte, lalo na ito si Inday. Pero tayong mga Pilipino, pag once Duterte ang namuno, napakaswerte natin. Napakaswerte natin na may Duterteng dumaan sa ating buhay. Alam nating lahat yan. Ilang dekada tayo nag-antay na may leader na makatulad nito na mga Duterte na kayang kayang harapin at may tapang at paninindigan para sa bayan na labanan itong mga taong kagaya nito, mga kurakot at itong mga war on drugs. Itong mga krimen. Kunik-kunik kasi yan mga idol. Kunik-kunik yan. Tapos, pag sila build, magtayo ng mga infrastructure, yan pinaka-the best. Para sa, pang long life, hindi yung pang ano lang,
pang isang buwan, ayuda. Ay sus, huwag tayong tumanggap ng ayuda mga idol. Huwag kayo, kung mayroong mang binigay, tanggapin nyo, pero ang ibig kong sabihin, huwag tayong tanggap ng ayuda. Hindi maganda yung ayuda. Akala na, pera rin naman natin yun, di ba? Tutusin. Ay, ang ibig kong sabihin, hindi siya pang matagalan. Kumbaga, sige, bigyan lang kita ngayon, iboto nyo ako. O, pag nakaupo na, mas matindi ang balik nun. Kawawa tayo. Yun yung punto ko. Pero, tanggapin nyo pa rin. Kaya kung bumuto tayo dito, Duterte sureball, oh. Kung gusto nating mala ibang bansa ang Pilipinas, tapos nakita na natin yung kung ano nangyayari sa Davao City ngayon, advance na sila masyado. Davao lang siguro may ganyan mga ka-Duterte, itong bus na tinatawag nilang integrated bus system. Ang ibig ko sabihin, the aircon, may mga CCTV sa loob, tapos may mga dispatching bus siya, may area talaga na hihinto ng maayos, tapos nakapila ang mga tao, ganun dapat. Diba? So far sa ngayon ay libre pa yun. Tapos may balita na magdadagdag pa sila ng mahigit 20 yata. O, isipin mo yun. Libre ha. Hindi naman magastos yun kasi DC yata yun eh. May halong diesel konti siguro pero more on DC. Parang ganun. Oh. Tapos yung mga sistema sa Davao City katulad ng mga PWD, mga matatanda, mga bata, libreng school bus, meron din. Libreng internet, mga ganun. Sus, tapos meron pa silang mga pabahay ngayon. Itong mga kondo nila ngayon, meron. Napakamura ang monthly. Kaya maraming taga Davao ngayon na taga ibang lugar na papasok ng Davao. Plus, itong ano nila, tawag nito, libreng mga internet, di ba? Abangan natin no, kung gusto yung mga maladabaw na rin ng Pilipinas, yun, Duterte. Huwag natin maghanap ng iba. Huwag natin maghanap ng iba. Yung iba, ayaw talaga sa Duterte kasi may ginagawa silang hindi maganda. Either, baka isa kang manggagancho, o ano ba, may ginagamit kang pinagbabawal. Ganun lang naman yun. Kaya sa panahon ni Tatay Digong noon, bago siya naging presidente, sinabi na sa atin lahat, itigil niyo na yan. Itigil na niya yung paggagamit ng mga pinagbabawal. Kasi madugo ito ngayon. Sinabihan na tayo ni Digong. Pero maraming sumuko at nagawa ng rehabilitasyon si Tatay Digong. Maraming sumuko. Iilan lang yan, yung mga hindi sumuko. Halos lahat sumuko. Kaya nagulat ka na lang pati kapitbahay mo ay gumagamit pala to. Nandun na sa barangay. Di ba? Oh, yun lang naman yung grabe, pinaka-the best talaga yun. Gawin nila yun. Kasi malala yan pag yan, kumalat na yan, halos di mo na mapigilan yan. Kasi ang utak ng tao talagang ibang klase pag once makagamit. Napaka-high na. Hindi, pati kamag-anak, pamilya, nanay, tatay, anak, hindi niyo na alam, di ba? Kaya ngayon, daming mga krimen na nangyari, di ba? Mga bata, mga babae pa. Buong pamilya. Normal pa ba na tao yun? Malamang nakagamit yun. Sipin mo, pati bata, dinamay pa. Yung iba talaga, hindi nakatiis, bata talaga. Ginalaw pa. Daming mga ngayon mga ka-Duterte. Kaya ako, opinion ka na, bahala kayo dyan. Basta ako, Duterte talaga ako para sa bayan. Wala nang iba. Ganito daw yun mga ka-Duterte. Kung sino talaga tong sumisigaw na para sa bayan at itong mabuting maglingkod na naglilingkod ka ng maayos para sa bayan, talagang marami kang mga balakid at pagsubok na haharapin. Marami. Gaya ng mga Duterte. Inday Sara, Tatay Digong. Sacrifice.
Grabe no, para sa bayan. Di ba? Bakit? Sino bang nakinabang noon? Ang Duterte ba? Buwis buhay si Tatay Digong. Buwis buhay ang kanilang mga angkan, pati itong mga pamilya nila. Ang ibig ko sabihin, kaya nasabi nating buwis buhay, hindi basta-basta ang ginawa nila, lalong-lalo na patungkol dyan sa war on drugs. Nakita na natin yan noon, pati mga politiko, itong mga general. At alam natin lahat yan, pati mga senador, ay may senador na na-involve. At ang mga bigatin ng mga drug lord dyan sa Bilibid. Ganon kadelikado ang sa panahon ni Tatay Digong. Buhay niya, pati pamilya niya. Tapos tayong mga taong bayan ang nakikinabang doon. Hindi ang Duterte. Hindi si Tatay Digong. Tayong mga Pilipino ang nakinabang. Kaya proud ako sa Duterte. Sorry. Proud naman tayo sa Marcos nung sa umpisa. Kasi akala natin lahat na itong Marcos ang magiging susi ng lahat. Kasi alam natin lahat, ang mga yaman ng Pilipinas nasa kanila. Di ba? Hindi nga lahat nasa uli. Ang nasa uli lang, iilan lang yan, mga alahas. Yan ang, di ba? Kasi napag-usapan natin itong mga gold noon. Baka ang gold ang magsasalba sa ating bansa. Itong utang natin. Ay, ewan ko na lang. Mukhang hindi yata yun ang nangyari. Siguro din, pati si Amy Marcos ang pagkakaintindi niya, kasi si Bongbong na ang naging presidente, kapatid niya, magiging maayos at magiging okay na yung pangalang Marcos. Mga kaduterte, mas malala pa lang nangyari. Ay, naku po. Sorry naman po. Nirespeto pa rin natin ang mga Marcos sa totoo lang. Kasi kung wala lang yan si Amy Marcos, ewan ko lang mga kaduterte. Kung manalo ang Marcos noon. Hindi mananalo ang Marcos. Sa mga dilawan pa lang. At kung itatapat man niya sa mga Duterte, tatapat siya sa Duterte, Marcos, malabong mangyari. Baka doon sa dilawan, pagsipagan lang nila, manalo pa sila doon. Duterte, hindi sila mananalo. Iba ang Duterte, mga idol. May katibayan na kasi yan. Hindi mo na pwedeng, kahit siraan nila yan, kahit bigyan mo ng aligasyon, mga pamumulitika, ang taong bayan yan ay hindi nyo na matitibag kung anong nakikita at nararamdaman nila. Kumbaga, puso, totoong serbisyo ang Duterte. Yun ang napakahirap tibagin. Kaya hindi nila masira-sira ang Duterte. Kahit i-impeach nila si Inday, ay naku po, wala pa rin sila. Hindi tatayag ang taong bayan. Matanggal man si Inday, may Duterte pa rin. Parang ganun ba? Hindi papayag ng taong bayan. At tayo, hindi tayo papayag. Nawala na nga yung pera natin, tapos ngayon, tatanggalan pa tayo ng pag-asa. Kasi pakiramdam natin, ang Duterte lang may pag-asa natin. Di ba? Oh. Mga idol, abangan natin to bukas. Kung ano itong mga ebidensya at itong mga palitan. Kaya abangan natin to. Itong issue na kay PBBM noon, wala na. Sus, naku po. Away mag-ano lang yan, kumbaga, kumpare, kumbaga. Si Inday na nanahimik nyo lang, ginulo nyo kasi. Gano'n. Kaya umanda kayo. Kaya wag niyong guluhin yan si Inday. Talagang makakahanap kayo ng katapat. Di ba? Kahit sabihin natin babae, talagang matapang yan. Kaya abangan natin to mga ka-Duterte, sulid. Kaya thank you. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga kababayan dyan sa loob, sa may labas ng Senado. Itong mga Duterte sulid, napakadami dyan mga idol. Mag-ingat kayo, magmasid sa palibot. Mag-ingat, magtingin-tingin. Pag may makita kayong bagay-bagay dyan, mag-report na kaagad. Kasi hindi natin alam. Kasi naku po, ingat talaga mga ka-Duterte.
Kasi ang daming tao dyan sa labas ng Senado. Okay? Maraming salamat sa lahat mga ka-Duterte solid, mga dyan sa Luzon, Visayas, labi na sa Davao, Mindanao, mga idol. Daghang salamat sa tanan sa mga nag-follow at nag-subscribe sa ating channel. Thank you sa lahat mga idol. Thank you. Mag-amping. Daghang salamat. See you. Duterte lang. Solid mga idol. Ingat.